Welcome, Sister Ethel. Praise God. At nakasama ka namin at si Ate B. Ayan. Ayan. Welcome! At yan po mga kapatid, as we are giving, di ba, yung atin pong kung anong dahilan kung bakit po tayo nagbibigay, di po ba, ng atin pong mga tithes and offering. First thing is, this is an act of worship to this God that we have. At it is a way to acknowledge, di ba, na ng lahat ng meron po tayo ay nanggaling sa atin pong Diyos. At God promises that when we honor ang Lord po na atin pong pinaglilingkuran ng lahat ng meron po tayo, He will bless us abundantly according to Proverbs 3, verse 9 to 10. Na sabi niya dito, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. So let us give sa gabing ito mga kapatid with hearts full of gratitude to this God that we have, at puno ng pananampalataya sa ating pong pagbibigay, knowing, di ba mga kapatid, that God is a faithful provider sa ating pong mga kinakailangan. And also, hindi lang po yun hindi lang siya act of worship, it's also God sees not only how much we give, but He sees the attitude of this heart when we give. Na kung magbibigay tayo, hindi po ito obligasyon, mga kapatid, na ibibigay mo lang kasi obligasyon mo yon. Kundi dahil mahal mo ang Panginoon, mahal natin ang Lord. Kung hindi, yung attitude natin na pagbibigay ay, sabi ng Lord, di ba sa 2 Corinthians ba yun, chapter 9, tignan nga natin mga kapatid. 2 Corinthians chapter 9. Ayan, pabilisan. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Sabi niya, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he possess in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. So, yung attitude nawa natin sa pagbibigay sa gabing ito ay the heart of a cheerful giving. Hindi lang it's not all about, 'di ba, yung how much we give, but the heart, with a cheerful heart na nagbibigay po sa Lord. So, let us do with joy, 'di ba, yung pagbibigay at pag-iika po sa gabi po na ito, to honor, 'di ba, yung Diyos po na meron po tayo. And one thing that we can also mapapananganan natin, because there's a promises kasi in giving your tithes and offering, there is a promise of provision na galing po sa Lord. Many people, many times, 'di ba, na kahit sa loob po ng iglesia, they are hesitant to give their tithes, hesitant to give their offerings sa Panginoon, because yung kanilang tinitignan nila, nakaset po yung kanilang mga isipan, nakaset yung kanilang mga mata, yung need, di ba, ng family, need ng mga, kung ano-anong mga needs, di ba, na natitignan natin, pambayad ng bahay, pambayad ng lupa, pambayad ng SSS, pag-ibig, and so on, di ba? At pag-aaral ng ating mga anak. Sometimes, our eyes are set on those things. But, you know what, mga kapatid, in giving your tithes and offering, there is a promise of provision according to the scripture na makikita natin sa Philippians, chapter. Tignan natin lahat ng mga promises ng Lord kasi so that we can have this heart, 'di ba? Na hindi tayo mag-hesitate na magbigay, 'di ba, ng atin pong pag-iika po at ang ating pagbibigay ng offering sa Lord. Sa verse 9, 4:19, sabi niya, and my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ
Jesus. So, there is a promise in there, mga kapatid, na nag-a-assure sa atin na ang Lord yung magbibigay sa atin ng lahat ng atin pong mga kailangan. He will take care of us, mga kapatid. We cannot take care of these things na meron po tayo, but God can take care of that. The need that we have, we cannot take care of those things. Kahit ikayod mo nang ikayod ang sarili mo sa pagtatrabaho, mga kapatid, you cannot take care of the things that you need. Only God, mga kapatid. So we need to rely, di ba, yung sa Lord po na meron po tayo, because He promised on that. He promised the provision na ibinigay po sa atin according to Philippians. Kasi yung source na meron po tayo, it's only coming from the Lord, mga kapatid. God blesses our employers, God blesses the source of our income, galing po yun sa Lord. Yung source na meron po tayo ay galing sa Lord na unlimited yun, mga kapatid. Yung galing sa Panginoon according to Philippians. So, also in giving, mga kapatid, yung pagbibigay po natin ng tithes, pagbibigay po natin ng atin pong offering, pagbibigay po ng pag-abot, it's also to advance the kingdom ng Lord. Yun po yung gamit ng mga bagay po na ito, our tithes and offering, it's not only about the money, mga kapatid, it's about the kingdom of God, to advance the kingdom of God. Kaya nga, mga kapatid, through our giving, nare-reach out natin, di ba? Our giving sa pag-abot, even sa tithes, even sa atin pong offering, nare-reach out natin yung mga nangangailangan. Nare-reach out natin yung mga pastor, di ba, na nagpi-preach, di ba, na isa-send out there para po mag-preach ng salita po ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, yung pagbibigay natin ay hindi lang about how much you give your pag-abot or whatever, but it's also a help, di ba, na ma-advance po yung kingdom po ng Lord. So let us give, 'di ba, with the heart, yung heart. Sana yung pagbigay natin, 'di ba, ng tithes, ng offering, ng pag-abot natin, we have the heart na nagdi-desire para mapalawak pa yung kingdom po ng Lord sa lahat ng kayang abutin, 'di ba, ng mga ibibigay po natin. And it's also, there's a blessing, sabi po ng Lord, 'di ba, sa pagbibigay when we obey. Because giving your tithes and offering, even giving your pag-abot, mga kapatid, there is a blessing in obedience according to Malakay 3:10. Gasgas sabi natin, pero that's the promise, 'di ba, ng pagbibigay. Lagi-lagi natin tong ipinapaalala na yung atin pong pag-obey in regards of this matter ay may kalakip po na pagpapala. Kaya nga, mga kapatid, let us step up, 'di ba, na sa atin pong pagbibigay. Huwag po tayong mag-hesitate. It is an act of worship. Huwag po tayong mag-alinlangan sa mga promises ng Lord. Subukin natin ng Lord. Kasi sinabi ng Lord, test me on this matter. At i-open ko ang bintana ng langit at sa Ilocano, ibukbuk ko. Sabi na, ano ba yun? Ibubuhos ko, di ba? Yung pagpapala sa inyo. Alam ni Pastora, di ba? Ibugbog ko. Ibubuhos niya yung pagpapala. So, alam niyo, mga kapatid, the God that we have, when He promised, He really is doing it. Kaya wag tayong mangamba, wag tayong mabahala. Don't worry, mga kapatid. God is taking care of us. Kaya magbigay po tayo ng may pag-ibig, magbigay tayo ng may puso na nag-uubay sa Panginoon, at makikita po natin yung result. You will never see the result when you don't step up and give your tithes and offering to this God. You will never see the blessings. But if we do this, mga kapatid, makikita natin yung result kasi makikita natin yung result ng blessing na sinasabi po ng Lord. And that is so abundant, unlimited, mga kapatid, yung ibibigay po ng Lord. So, nawa na ma-encourage tayo sa bagay po na ito at magpatuloy lang tayo
na magbigay ayon sa nais po ng Lord, ayon sa kagustuhan, di ba, ng Lord na ibigay natin para sa Kanya. At hindi po tayo binubugbog ng Lord na magbigay ka ng ganito, magbigay ka ng ganyan, magbigay ka ng ganito. Kung ano yung meron sa atin, di ba? And don't forget your tithes and offering. Kasi binigyan niyan ng percentage ng Lord. So don't forget, mga kapatid, yung mga bagay po na ito. At naaral natin ito palagian sa atin pong tithes and offering. At nawa, ang bawat isa ay ma-encourage at mapagpala ng higit pa sa inyo pong inaakala ay makita natin yung ang riches ng Lord when we obey in this matter. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for your word. We thank you so much for the encouragement, Father, to give, Panginoon, our offering, to give our tithes, even to help, Panginoon, in pag-abot. O God, maraming salamat that you are always encouraging us and you are reminding us, Panginoon, that you will gonna take care of us. Thank you for the blessings and provisions, Panginoon, na hindi nyo po ipinapagkait sa mga nag-uubay po sa inyo. Pagpalain nyo po ang mga kamay, Panginoon, ng aking mga kapatid na magdadala ng kanila pong mga tithes, ng kanila pong mga offering, even yung kanila pong mga pag-abot. Lord, ibuhos mo po sa kanila according to your promises ang inyong pong pagpapala at hindi po kami nangangamba, Panginoon, sa mga bagay na ito. When we obey you, Father, alam po namin na tutulungan mo kami, nakikita mo yung amin pong mga pangangailangan at we cannot imagine, Panginoon, yung mga ibibigay mo sa amin na mga pagpapala. Hindi man sa mga material, it's probably the health, the time, and lahat ng bagay, lahat ng aspeto sa amin pong buhay, pinagpapasalamat po namin because you provide all those things, Panginoon. Ini-interest po namin ang lahat ng malilikom sa gabing ito. Nawa, Panginoon, magamit ang mga bagay na ito para mapupurihan lamang ang banal mong pangalan and to advance your kingdom, Panginoon, sa lugar na ito, kahit saan mang lupalop ng mundo, Panginoon, na aabutin, Panginoon, ng mga pagpapalang ito. Ikaw lamang ang mapupurihan, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw lamang ang mapupurihan, Panginoon, sa amin pong mga offering, tithes, and even our pag-abot. Yours is the glory. In Jesus' name, Amen.